Come spend a day with me as a freelancer here in Bangkok. So for today, samahan niyo ako mag-check out dito sa aking hotel sa Ladbrau. And then, magta-transfer ako sa new hostel sa city center ulit ng Bangkok. And as I prepare, let's talk about 3 freelancing myths na walang katotohanan. So myth number 1, kailangan daw may diploma ka bago ka maging freelancer. Well, hindi totoo yan. Marami actually freelancers and successful freelancers ang walang diploma. Pero, hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang diploma. What I'm just trying to point out is, hindi requirement ang diploma para maging freelancer. But then, having a diploma is of course an advantage. Second myth, kailangan marami kang experience before ka maging freelancer or bago ka ma-hire ng client as a freelancer. Again, hindi totoo yan. Marami ang nagsisimula sa zero. And isa na ako doon. Pero alam mo kung anong maganda doon? Habang ginagawa mo, natututo ka. And at the same time, bayad ka. Pero just to set your expectation ha, dahil nga nagsisimula ka, yung mga offer na makukuha mo, hindi pa agad ganun kalaki. Pero okay lang yan. At least nakapagsimula ka, di ba? And myth number 3, hindi stable ang freelancing. Well, Bes, hindi mo rin naman masasabi talagang stable din ang mga trabaho ngayon. Kasi anytime, pwede ka rin namang i-let go ng company na pinagtatrabahuhan mo. And with freelancing naman, ang maganda is hawak mo oras mo, you can decide on your pricing, and choose the clients you want to work with. And nga pala, just to share, 16 years and counting na akong freelancer and I am enjoying it. Kaya kung naghahanap ka ng sign para mag-freelancing, siguro ito na yon. Anyway, I hope dun sa konting chika ko sa'yo today about sa freelancing myths, may napulot ka kahit konting idea. And nakatulong ako sa pag-decide mo whether you'll start your freelancing journey na. So, mabalik tayo. Eto, I am about to check out na dito sa hotel. Papakita ko din sa inyo ang lobby at surrounding area nitong hotel na pinag-stayan ko ng ilang araw. And kung freelancer ka din katulad ko, naghahanap ka ng hotel na medyo malayo sa busy streets ng Bangkok, you may want to consider staying here. Sobrang peaceful sa part na ito ng Bangkok. Yun nga lang, malayo talaga sa city center. Pero convenient pa rin naman yung transportation kasi merong malapit na boat pier at syempre accessible din ng Bolt at Grab. Pero kung mas bet mo naman yung nasa city center talaga, malapit sa mga food trips, shopping malls, and nightlife, then yung lilipatan kong hostel naman ang perfect for you. And syempre, it's also a good place for freelancers like me. Kasi, ang bilis ng wifi at marami talagang workstation and common areas where you can work pa rin. Medyo naging 1 hour nga lang yung travel time ko from my last hotel to my next hostel. Kasi lunchtime na yun, so grabe talaga ang traffic. Medyo inantok nga ako sa biyahe Pero, mas nangibabaw best yung gutom ko. Hindi na kasi ako nakapag-breakfast sa hotel kasi tinanghali din ako ng gising. Actually, my first plan was to meet my sister and nephew na agad sa Siam Square to eat lunch with them. Then, saka ako magche-check-in sa new hostel ko. Kaya lang, sobrang bigat ng backpack ko. Kaya I decided na mag-check-in na lang muna before ako pupunta ng Siam Square. Anyway, that's all for this video. Yun na yun.